Kung sa unang Epifanya po, that was last Sunday. Last Sunday, we celebrated the solemnity of the Lord's Epiphany. That was the first Epiphany. Kung sa unang Epifanya po, si Jesus, nalaman natin sa Kanya na siya ang ilaw, siya ang liwanag ng sanlibutan, na manunubos nating lahat. Ngayong ikalawang Epifanya po, ipinapakilala sa atin ngayon ng Diyos, ni Jesus mismo, ang sarili niya, ang identity niya, ang pagkatao niya. Tanong ko lang, what's the significance of Jesus' baptism? Ano bang halaga nito? Itong binyag ni Jesus sa ating mga Katoliko. Una, si Jesus bilang anak ng Diyos na walang bahid kasalanan ay nakiisa sa ating mga makasalanan sa pamamagitan po ng pagtanggap niya ng binyag kay Juan. Una. Pangalawa po, sa binyag ni Jesus, inumpisahan na niya ang misyon niya na ipangaral niya ang mabuting balita sa lahat at ang paghahari ng Ama niya ng Diyos. At siyempre, ang ikatlo, sa pamamagitan po ng sakramentong ito, sa pamamagitan ng binyag ni Kristo, siya ngayon ipinapakilala niya na siya ay ang bugtong na anak ng Diyos na kinalulugdan niya. As the gospel tells us, and a voice came down from heaven, "This is my beloved Son, with you I am well pleased. You are my beloved Son, with you I am well pleased," the Father said. Ano pong mensahe nito? Anong pinapaabot nito? Tulad ni Jesus, ikaw na Katoliko, ikaw na Kristiyano, tayong mga bininyagang mga Kristiyano, Katoliko, pahalagahan din po natin itong sakramentong tinanggap natin. How many sacraments do we have? Catholics, ilan ang sakramento natin? 7. Anong pinakauna? Binyag. Sacrament of baptism. Kaya nga't kapag nabinyagan ka, mabubuksan na lahat ang grasya ng mga iba pang sakramento sa'yo. Hindi ka pwedeng mag-first communion o makumpilan kung hindi ka nabinyagan. Anong ipinapaabot nito sa atin? Pahalagahan natin itong sakramentong tinanggap natin noong tayo nabinyagan, ang binyag mismo. Buhayin natin ang ating pagkakatoliko, buhayin natin ang ating pagkakristyano. Sana po, sa lahat ng sandali ng ating buhay, tayo rin ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, tulad ni Jesus. May kasabihan po tayo sa Filipino, madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Iakma natin ito sa mismong pagdiriwang natin ngayong kapistahan ng binyag ni Jesus. Madaling maging Kristiyano, ngunit mahirap ang maging tunay at ganap na Kristiyano. Madaling maging Katoliko, pero ang magpakakatoliko, mahirap po. Madaling maging Kristiyano, isang buhos lang ng tubig sa ulo ang kinakailangan, that's it, tapos na. Pero mahirap ito, sapagkat nangangahulugan ito ng paglimot sa sarili, pagtalikod sa sarili, at mamuhay ng katulad ng pamumuhay ni Kristo. Mamuhay na may pag-ibig, pagsasakripisyo at paglilingkod sa kapwa. Paalala lang po sa ating lahat, kasama ako, tayong lahat, sana po ay hindi hanggang baptismal certificates lamang ang ating pagkakristyano, ang ating pagkakatoliko. Sana po tayo din ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, lubos niyang kinalulugdan. Alam po ninyo, nakakalungkot mang sabihin, marami po sa ating mga Kristiyano, hanggang baptismal certificate lang ang kanilang pagkakristyano. Marami sa atin, pagkatapos nilang mabinyagan, hindi mo na makikita ang kanilang anino sa simbahan. Marami sa atin, bininyagang Katoliko, pero pagkatapos nun, wala na, tapos na ang misyon nila dito sa mundo. O kaya naman nasa simbahan sila, pero aali-aligid lamang sila. Hindi sila pumapasok. Bakit hindi po ninyo pansinin? Pasintabi po sa mga katagang sasabihin ko, excuse po, buhay ang mga Katoliko kapag ka magpapasko. Totoo yun? Buhay ang ating pagkakatoliko pagka Misa de Gallo, pagsimbang gabi.
Hindi nyo napapansin, tuwing simbang gabi, ang daming Katolikong palasimba. Kung minsan po alam ninyo, na itatanong ko sa sarili ko, ang bisa ng binyag, ang diwa, ang halaga ng sakramento ng binyag, kung minsan na itatanong ko, may problema ba sa sakramentong ito? Ang binyag mismo? Sa isip ko, naniniwala ako, wala namang problema sa sakramento ng binyag. Alam niyo ang nagiging problema nito? Sa taong tumatanggap nito, ikaw mismo, ako, tayo. Sabi ko nga sa inyo, madaling maging Kristiyano, madaling maging Katoliko, pero napakahirap naman yata ng mamuhay nito ng ganap at tunay na Kristiyano Katoliko. Bakit? Kung bakit walang epekto ito sa atin na tayo ay bininyagang Katoliko, Kristiyano? Kasi po normal na sa atin eh. Okay lang sa atin. Okay lang na papetiks-petiks ako sa pagiging Katoliko ko. Okay lang na hindi ako magdasal. Okay lang na hindi ako magsimba. Normal na sa atin eh. Parang nagiging habitual, nasa routine na natin sa araw-araw na pamumuhay natin, nagiging mababaw tayo sa ating pagiging Katoliko. Kumbaga, manhid na tayo sa paggawa ng kasalanan. Kumbaga, may kalyo na ang ating mga pusong, ating mga konsyensya. Ano pong tawag natin sa mga ganyang Katoliko? Ano pong tawag natin sa mga ganyang Kristiyano? We call them nominal Christians. Ang kanilang pagkakatoliko ay hanggang pangalan lang. Ang kanilang pagkakatoliko ay hanggang sa papel lang. Ang kanilang pagkakristyano ay hanggang sa baptismal certificate lang. Sa mga magulang po, hindi ko nilalahat ang mga magulang. Alam ninyo kung minsan, nasa mga magulang din po ang nagiging problema. Hindi lahat ng magulang. Marami rin akong kilalang magulang na palasimba. Palagi silang pumapasok sa simbahan. Nakikita mo, regular silang nagsisimba. Alam ninyo, ang magulang na hindi marunong magdasal, ang magulang na hindi paladasal, pati anak nila ay magmamana sa kanila. Ang mga magulang na hindi palapasok sa simbahan, pati mga anak nila ay ganyan din, magmamana sa kanila. Kaya ngayon po sa kapistahan ng binyag ni Jesus, balikan po natin itong sakramentong tinanggap natin noong tayo ay nabinyagan. Sa kapistahang ito, sariwain natin ang grasya ng sakramentong tinanggap natin noong nabinyagan tayo. Iwan ko lang po itong katanungan sa ating lahat. Tayo na po ang bahalang sumagot at magnilay nito sa ating mga puso. Tanong ko lang, kalugod-lugod ka pa rin ba sa iyong pagiging Katoliko? Kalugod-lugod ka pa rin ba sa iyong pagiging Kristiyano? Kung sa isip mo at sa damdamin mo ay, oo, kalugod-lugod pa rin ako bilang anak ng Diyos at kapatid ni Kristo, kung ganun ka, kalugod-lugod ka sa harapan niya, maririnig mo ang boses niya na nagsasabi sa iyong, "You are my beloved child. With you, I am well pleased." Please all rise. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. My dear friends, Jesus came to be baptized in the Jordan so that through the cleansing waters of baptism,
He might heal our sinful nature. Let us now pray to the Heavenly Father that we may live up to our dignity as children of God. In every petition, you shall respond, Lord, listen to your people. All of us, please. Lord, listen to your people. May the people of God have a renewed appreciation of the sacrament of baptism, which is the foundation of communion among all Christians. We pray. Lord, listen to your people. May we be faithful to our baptismal calling to be other Christs who continue his mission of doing good to people around us. We pray. Lord, listen to your people. May parents and godparents be faithful to their duty in bringing up children in the knowledge of the faith and in obedience to God's commandments. We pray. Lord, listen to your people. May those who exercise authority learn from the example of Christ, who followed God's will in humility and service. We pray. Lord, listen to your people. May the Lord keep in safety those who travel today, give comfort to the sick and the suffering, and welcome the paradise the faithful departed. We pray. Lord, listen to your people. We also include the following intentions. For the Thanksgiving of Christian Family Movement, Evelyn de la Rosa, Amor Violi Espiritu, Reggie Morales and family, Dilin Yalun, Alicia Franco, Telma Lintag, Baby Gintu, Pilar Pabalan and family, Vilma Quario, Martha Caballero, Alan Caballero, Daniel Laroscain, and Dr. and Mrs. Africano Aquino. For the birthday Thanksgiving of Ellen Pabalan, Lea Taliorin, Attorney Mark Lester Cardenas, Kael Raynor Naranjilla, and Ronito Arcardo Yubico. For the special intentions of Leila Abiog, Paz Suwing, Mary Manette Pineda, Mark Harold A. Dalay, Baby Liam Samuel Cristales, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, and the St. Jude Village officers and homeowners. For the good health of Sonny Bustos for his complete healing, Inez Sunga, Anita Theodine, Benjamin Lagason, Roger Painter, and all sick relatives and friends. For the eternal repose of the souls of Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Aquilina Pineda, Ernesto Manag, Jess Morelos, Jose and Perla Yazon, Lourdes Sanchez, Paul Torres, Roberto Cuario, Diana Serrano, Florencio Pintor, Basilio Pintor, Crispina Pintor, Bonifacio Ocampo, Jeremias Lacson, Natividad Lacson, and all souls in purgatory. We pray. Lord, listen to your people. In silence, let us pray for our personal intentions. Heavenly Father, grant that we may be faithful to Jesus, to whom we belong by our baptism in water and in spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Please rise for the incensing. Pray, my dear friends, that my and your sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, the offerings we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into the sacrifice of him who willed in his compassion to wash away the sins of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in the waters of the Jordan, you revealed with signs and wonders a new baptism, so that through the voice that came down from heaven, we might come to believe in your word dwelling among us, and by the Spirit's descending in the likeness of a dove, we might know that Christ, your servant, has been anointed with the oil of gladness and sent to bring the good news to the poor. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we all acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, Pasiano, our Bishop Emeritus, and all the clergy. Remember your servants, Norma and Ernesto, whom you have called from this world to yourself. Grant that they who are united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, Saint Jude Thaddeus, our patron saint, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. We now pray for the coming of the kingdom as Jesus taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you.
Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Behold Christ Jesus our Lord. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to His supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. My heart to love
Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly entreat your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may be your children in name and in truth. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a few announcements. The Feast of the Santo Niño is a nationwide celebration unique to the Philippines. This year, we celebrate this Feast of the Child Jesus on Sunday, January 19. Our parish joined the rest of the nation in commemorating this Feast of Santo Niño with a Triduum on January 15, 16, and 17, this coming Wednesday, Thursday, and Friday, before the 6:30 evening Mass. Starting with our anticipated Mass on Saturday, January 18, and all Sunday Masses on the Feast of Santo Niño on January 19, children will be blessed and gifted with sweets or candies towards the end of each Mass. Along this line, may we enjoin all mandated organizations and you, our parish community, to donate sweets or candies before Friday, January 17, so these can be packed or distributed to our children. Marriage banns. Mr. Diego Rizal B. Dilig, son of Mr. and Mrs. Romeo and Denise Melinda Dilig, resident at Puerto Rivas, Balanga City, Bataan, will be married to Miss Cristel Joyce A. Lingat, daughter of Mr. and Mrs. Reynaldo and Lilia Lingat, residents of Lot 37 and Block 15 of St. Jude Village, City of San Fernando, Pampanga. Wedding date is on February 1, 2020 at the Jesus Eternal Word Parish, Angeles City. Mr. Henry George G. Kahulao, son of Mr. and Mrs. Wilfredo and Lelica Kahulao, residents of San Felipe, City of San Fernando, Pampanga, will be married to Miss Leona Gloria G. Tindan, daughter of Mr. and Mrs. Leo and Elenita Tindan, residents of St. Jude, City of San Fernando, Pampanga. Wedding date is on January 18, 2020, here at St. Jude Thaddeus Parish. Mr. Patrick Jeff B. Del Val, son of Mr. and Mrs. Ener and Lourdes Del Val, residing at St. Jude Village, City of San Fernando, Pampanga, will be married to Miss Estefany C. Kalilong, daughter of Mr. and Mrs. Sunny and Perlita Kalilong, residing at Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Wedding date is on February 20, 2020 at San Guillermo Parish, Bacolor, Pampanga. Thank you. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May the God of all consolation order your days in His peace and grant you the gifts of His blessing. Amen. May He free you always from every distress and confirm your hearts in His love. Amen. So that on this life's journey, you may be effective in good works, rich in the gifts of hope, faith, and charity, and may come happily to eternal life. Amen. And may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended, and our mission begins. Thanks be to God.